Yung dismaya sa road rage incident sa Quezon City na kinasangkutan ng dating pulis, umabot na sa Kamara. Ang One Rider Party List naghain ng resolusyon na inuudyok ang Kongreso na imbestigahan ng gun-toting incidents kamakailan. Sabi nito, hindi isolated incident ang panunutok ng baril ni dismissed cop at former Supreme Court employee Wilfredo Gonzales sa isang siklista sa Welcome Rotonda. Ang 3 Tulfo at 2 yap ng lower house naghain din ng panukalang batas na naglalayong pabigatin ang parusa sa road rage drivers. Ang naghihintay sa mga mapapatunayan nagkasala, multa, kulong, pagtanggal sa lisensya, mandatory anger management seminars, at kung bahagi ng gobyerno, perpetual disqualification from public office. Ang isang interesanteng probisyon ng panukalang ito, bibigyan ang gobyerno ng karapatan na i-prosecute ang road rage drivers kahit pa hindi cooperative ang biktima. Pakinggan natin yung privileged speech ni Deputy Majority Leader Erwin Tulfo. Minsan po kasi, Ginoong Speaker, natatakot na magsampa ng kaso ang mga biktima na kadalasan ay mga ordinaryong tao. Lalo na't kapag nalaman nila na maimpluwensya o makapangyarihan o armado ang umagrabyado sa kanila. Sabi kasi ng Quezon City Police District, gustuhin man itong magsampa ng mas mabigat na kasong attempted homicide laban kay Wilfredo Gonzales, hindi nito magawa sapagkat pumayag ng makipag-areglo ang biktima. Ang inihain ng QCPD ay alarm and scandals complaint lamang na ang kakabit na parusa ay maliit na multa. Pero panukala pa lang ito ha, mahaba ang proseso. Rare case lang talaga ang Maharlika Fund dahil usually inaabot ng taon o kaya dekada bago maisabatas ang isang panukala mula sa Kongreso. Sabi rin ng ilan, sa halip na panukala laban sa road rage, bakit hindi mga batas para pabutihin ang transport system? Para wala na raw iinit na ulo sa kalsada. Tingin nyo?